Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan ang pagpapatayo sa mga Child Development Centers o CDC, lalong-lalo na sa mga mahihirap na lugar. Ito'y matapos lagdaan ang joint circular ng DBM at DepEd na naglalayong isulong ang early childhood education sa mga barangay. Sa ngayon, nasa 328 low-income barangay ang popondohan ng national government para sa mga itatayong pasilidad. 89 sa mga ito ay itatayo sa Luzon, 106 sa Visayas at 133 sa Mindanao. Our local government units will now shoulder additional costs as part of their counterpart obligation to complete the project. Sa pamamagitan ng suporta natin sa mga lokal na pamahalaan na may limitadong kakayahan na magtayo ng sarili nilang CDC, mapapabuti natin ang edukasyon ng mahihirap nating mga kababayan. These CDCs are venues for the implementation of early childhood care and development center programs and services, especially the early learning programs and family support program. Sa mga center na ito, maaaring makapaglaro, makapagbasa at makapag-aral ang ating mga kabataan. Patuloy ang pakikipagtulungan ng DepEd at DICT sa pribadong sektor para isulong ang digital learning sa bansa. Sa pakikipagtulungan ng ahensya sa Republic Asia at iAcademy, inilunsad ang Pay It Forward, a digital transformation advocacy. Binigyang diin ni Republic Asia CEO Branner Lua ang kahalagahan ng access sa makabagong teknolohiya sa paghahatid ng dekalidad na edukasyon sa iba't ibang komunidad. Bilang bahagi ng kanilang commitment, nagbigay ng 100 tablet at 3 Starlink devices ang kumpanya sa 3 pampublikong eskwelahan sa Cebu. Samantala, tiniyak naman ni iAcademy President Raquel Wong ang pagbibigay ng training sa mga guro. Malaking tulong ito para sa pagpapatupad ng blended learning at digital transformation ng DepEd. It should be equipment that you can actually use to the schools, which with the help of the DepEd, they were able to identify those isolated geographic schools that we need still this tablet and Starlink. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, nasunog ang usa ka establishmento nga dunay tindahan ug boarding house sa Purok 3, Barangay New Sibonga, Nabunturan, Davao de Oro niadtong Abril 1 ning tuiga. Paspas kining girespondihan sa kabumbirohan hinungdan nga gideklarang fire out ang sunog human lang sa kapin 30 minutos. Base sa inisyang investigasyon sa Bureau of Fire Protection Nabunturan, giba naman ang mubalor sa kapin 3.6 million pesos ang danyo sa sunog. Yun walay kinabuhi nga nakalas sa mong panghitabo sanglit. Daling nakahawa ang tagiya sa mong establishmento ug walay nagpundo sa mga kwarto sa boarding house. Dakpan pinagi sa search warrant si alias Putot sa Katalunan Pequeño, Davao City natong Abril 1 ning tuiga. Nakuhaan kini og napulo ka mga pakete sa gituang droga nga gibanabalaang mobalor sa kapin 35,000 pesos, pati na homemade .38 caliber revolver, 2 ka mga buhing bala siling bagong uban pa. Mag-atubang kini sa kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Og mo kadto mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.